grupo ng mga lalaki na tila naghahari-harian sa CG Road sa Caloocan City, inireklamo ng isang truck driver sa resibo. Umabot daw ng 1,000 pesos ang sinisingil ng mga ito para makaraan ang mga truck papuntang yarda or else no pay, no entry route. Marso nitong taon, lumapit sa resibo ang isang concerned citizen na itatago namin sa pangalang Ron. Ayon sa kanya, hindi na raw nila kinakaya ang kotongan sa kanto ng City Road papasok sa isang container yard sa Caloocan City. Ang grupo ng mga lalaking nasa likod nito, mga tambay daw sa lugar. Nag-umpisa ako ng 2017. Kanya na po talagang kalakaran nila dyan. Hindi na po talaga nawala yan. Pero mas lumala po talaga ngayon. Kahit nasa bungad ka na ng pila, hindi ka nila papapasukin. Kasi ang ano nila, wala daw bakante, walang ano sa pila. Pero bakante naman yung pila. Tapos na-obserbahan ko, nagkakaroon ng arigluhan yung lagayan po. Dagdag pa ni Ron, aabot daw ng 1,000 pesos ang ibinabayad nila sa grupo. Aba, mas mahal pa pala sa toll fee ang arigluhan nyo dyan, mga sir! Pag magbibigay po ng 500, dapat po pupunta yung penalty mo dun sa mga tambay para papasukin ka. Minsan, pag hindi kilala yung tracking mo, sasabihin yan mamaya na may nauna pa. Kaya pag kilala yung track mo, automatic papasukin ka na, magbibigay ka na ng 500. Sinubukan daw ni Ron na umalma pero tila utos daw ng hari ang no pay, no entry. Kulang yung panglagay ko. Pinaras ako pinasok, ang ginawa nila, hinarang nila ako. Wala akong nagawa, umatras ako palabas. Apektado kami sir kasi tumatagal yung transaksyon namin sa loob. Kaya no choice ka, kailangan mong lumaban ng arigluhan para makapasok ka. Kasi naranasan namin dyan yung amo namin, di nagbibigay ng ariglo. Inabot kami dyan sir na magdamag maghapon. Bungad na ako nun sir, umabot pa ako ng 6 na oras. Wala kami nagawa, nagbigay pa kami nun para kami papasukin. Minsan na raw natigil ang pangungutong ng mga tambay roon ng bantayan ito ng mga pulis noong 2022. Pero matapos ang ilang buwan, business as usual na naman daw ang grupo. Dagdag pa ni Ron, may mga pagkakataon na nagkakagulo na raw kapag sobrang haba na ng pila. Hindi na maawat ng mga tao kasi halos pumapalag na yung mga driver. Kaya nagano sila ng barangay. Pinalis sila ng barangay, sila muna nagmando. Hindi pwedeng di alam ng barangay yan. Dahil sa perwisyo sa pagpila, panawagan ni Ron. Ang gusto ko lang sir ay matigil na yung ano nila, yung mga ginagawa nila dyan, yung pang-aabuso sa aming mga truck driver. Gusto namin maging patas sila sa amin. Para naman yung mga driver na is pumila din sila. Paano naman kami na hindi kilala ng mga tambay doon? Gabi ng March 27, sinimulan ng resibo na manmanan ang inireklamong grupo sa kahabaan ng C3 Road. Makikita ang sunod-sunod na pagpasok ng mga truck sa kanto. Nagraradyo ang isang lalaki na siyang nagmamando sa pila. Maya-maya pa, bumaba ang driver ng isang truck at tila may inabot na bayad sa mga tambay. Ayun, nag-aabot yun, yun. March 28, putok na ang araw pero wala pa ring tigil ang mga tambay sa paniningil ng bayad. March 31, inilapit ng resibo sa PNP Highway Patrol Group ang hinaing ng concerned citizen. Agad na nagkasa ng surveillance ang PNP HPG. Ayan yung mga tao ngayon. Ayan ang mga pila po yan, kokotongan po nila lahat yan. May nagbibigay talaga siya. Confirm. May nagbibigay doon sa loob. Ang haba ng pila ngayon. Inaabot talaga nila. Kinabukasan, April 1, nagkasana ng entrapment operation ng PNP Highway Patrol Group kasama ang resibo. Sir, sa impormasyon nakarating sa Highway Patrol Group, magkano ho ang butaw, yung binibigay ho? Pag nag-abot ka ng 500 hanggang 1,000, parang sa bidding, pag medyo malaki ang bigay mo, mauuna ka agad pumasok. So, pag wala kang may bibigay, may stock po kayo dito. May stagnant ang truck nyo, then magkakaroon ng hulihan dito. Mauhuli ang mga driver dito. So, you need to pay toll gate. Yes, sir. Para makapasok ka dito. Ang reklamong ito, mga kapuso, hinggil sa umunoy malawakang kotongan dyan sa area ng Caloocan na yan, ay una hong ipinarating sa programang Resibo sa pamamagitan po ng Facebook page. Inilapit po ito natin ngayon sa intelligence branch ng PNP Highway Patrol Group at ura-urada sila ho ay nagkasa ng isang police operation. Pagdating sa highway, makikita ang mga nakaupong lalaki sa isang tindahan sa tabi ng kalsada.
Matumal ang pagpasok ng mga truck kaya minabuti ng mga otoridad na ipagpatuloy sa susunod na araw ang operasyon. April 2, muling tumulak ang mga otoridad kasama ang resibo sa kanto ng C3 Road. Muling nag-abang ang mga operatiba ng abutan na magsisilbing hudyat ng paghuli. Makikita ang isang lalaki na nakaitim na tila may niraradyohan sa dulo ng kanto. Nagaradyo. Ito bro, may video siya nagaradyo. Sino? Maya-maya pa, bumaba na ng sasakyan ng operatiba para kumprontahin ang mga tambay. May hiling ka ba? Ibibisto, idulog na, tumindig ka. Bakit may mga radyo kayong hawak? Para di lang po mag-traffic. Para di mag-traffic. Pero nangunguha daw kayong pera sa mga truck driver. Binibigay lang po sa amin yun, sir. Binibigay? Pagkano? Ilan to? Alam, sir, kasi naparihanap na po po yung 2020, sir. 2020 lang po. At pag 2020, itong pag may buuman, no? Pinapuuna po ng pahinahante, sir. Maya-maya pa, nakita ng mga otoridad ang compartment ng motor na pinaglalagyan ng pera ng mga suspect. Motor nila to sir ha? Ito nila yan. Dito tinatago. Sa kanila yan. Nakita ko kasi kanina, dito nila nilalagay. Ayun o. Ito kanina, ito nilalagyan na ng pera. Yan, tinimbrahan na niya. Tinimbrahan niya. Kunin mo na. Nakapanayam ng resibo ang mga suspect. Sisi kami, siyempre. Kapit pa tinulong kami, di wala kami mga trabaho. Bago panganak na sa awa namin. May sakit pa po. Wala naman po pagkukuhanan ng pagkuhan. Kaya nagpapasakali na po kami. Pero ang mga lalaki, itinatanggi ang akusasyon na hindi nila pinaparaan ang mga truck na hindi nagbabayad. How true po ba, sir? Hindi naman po pwede yun, sir. Bakit? Magkano lang po ibigay nila, tinatanggap namin. Ibigay sa amin yun, sir, pinakamalit 20, gano'n. Tapos, sandaan niya. Pinakamalaking sandaan. Sabi ko lang sir, dapat sana dinala ako nagkusang loob na nag-traffic doon. Tumulong na lang sa asawa ko magtinda. Tinungo ng resibo ang barangay na nakakasakop sa kanto at yardang pinapasukan ng mga truck. Ayon sa kanila, hindi nila alam na may nangungutong pa rin sa lugar. Nagkaroon na ako ng patawag niyan. Pinatawag ko yung may-ari ng mga truck, yung namamahala ng NCT, para masolusyonan niya. Minsan nang nagpaskil ang barangay ng paalala na huwag magbibigay ng pera sa sinumang naniningil sa C3. Pero makalipas na ng ilang buwan, bumalik din daw ang inirereklamong kalakaran. Actually, alam nga namin, wala na dyan eh. Dahil wala namang halos nang dumadaan ng truck. Ang problema ho namin dyan, main road do kasi yung yun dun eh. At hindi kami pwedeng makialam sa sistema ng pagpasok po nila. Ang hirap po maglagay ng tao dyan dahil sabi ko nga, tao lang po sila. Minsan, di mo alam kung nalalagyan, nabibigyan. Pero ngayon, right now, wala po akong pinadyo-duty. Tinungo rin ng resibo ang container yard na binabagsakan ng mga truck ng dala nilang mga container. Pero walang humanap sa amin para magbigay ng pakayag. Nakaharap ang 4 na suspect sa kasong extortion at robbery. Kung sakaling napatulayang nagkasala, nakaharap sila sa 6 hanggang 15 taong pagkakakulong. Ayon sa PNP-HPG, hindi nila titigilan ang pagmamanman sa bahaging ito ng C3. Napakalawak para sa usaping extortion. They can fall para puro sa Article 294 na tinatawag natin or yung robbery with intimidation na may penalty ng pagkakakulong na hindi baba sa 6 years and 1 day to 12 years. Kung sakaling sila po ay magkaroon ng pagkakataon na makaranas, agad-agaran po sila makipagtulungan at makipagbigay ng impormasyon sa atin at once po yan ay nakuha po ng ating pong Highway Patrol Group, agad-agaran po kagad tayo magkakasa ng operasyon. Paalala sa mga astang siga at nagkakari-harian sa kalsada. Ang bawat kalsada ginawa para sa mga mamamayan para malayang daanan at pakinabangan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel